Si Representative Laila de Lima at Representative Edgar Erice naghain ng petisyon sa Korte Suprema at yung unprogrammed funds sa General Appropriations Act 2026 question. Kaugnay niyan may report si Bombo Grant Hilario. Naghain ng petisyon sina mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice sa Korte Suprema ngayong araw. Kanilang inihain ang petition for certiorari and prohibition kontra sa unprogrammed appropriations ng 2026 General Appropriations Act. Ayon kay Representative Laila de Lima, ang petisyon ay upang questionin ang legalidad o pagiging naaayon sa konstitusyon ng unprogrammed funds sa pambansang budget ngayong taon. Giit ng naturang petitioner na hindi sapat ang pagvito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na 92.5 billion pesos sa budget. May natira pa rin anya kasing nakalaan sa tinatawag na unprogrammed funds na aabot sa 150 billion pesos na kapalob sa 2026 national budget. Dumulog po kami ngayon sa Korte Suprema para humingi ng resolusyon sa ating Korte Suprema tungkol sa issue ng constitutionality ng unprogrammed appropriations. Alam naman po natin na kahit meron na pong binito ang Pangulo doon sa GAA na 90.5 billion pesos, may natira pa rin na 150.9 billion na unprogrammed appropriations na dapat wala ho talagang unprogrammed appropriations. Kung kaya alinsunod sa petisyon inihain sa kataas-taasang kuman, nais anyang linawin ng korte ang legalidad sa pagkakaroon ng unprogrammed appropriations. Naniniwala siyang hindi umano nararapat na mayroon itong nakapalob sa General Appropriations Act o ang pambansang budget ng Pilipinas. Kalakip ng petisyon ay ang kahilingan na mag-issue ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order at Writ of Preliminary Injunction, status quo ante order para mapahinto ang implementasyon ng unprogrammed funds. So taon-taon mula pa ho ang alam ho namin since 1989 pa ho yung since 1989 yung unprogrammed appropriations. So halos taon-taon nandyan yan. So kailangan natin ng categorical ruling ngayon. Interpret natin sa ating Korte Suprema, ano ba talaga? Constitutional ba o hindi ang pagkakaroon ng unprogrammed appropriations sa batas na tinatawag na General Appropriations Act? Kasi wala po yan dapat dyan. Dahil rito'y ipinaliwanag pa ng naturang mababatas kung bakit dapat walang ganitong uri ng pondo na kapalob sa national budget. Kasi unang-una ay linalabag nito yung sinasabi sa Saligang Batas, Article 7, Section 2, na dapat ang isang budget ay nandyan na kaagad yung sources of funding. Hindi lang yung kung ano yung mga programa, kundi yung sources of funding. At malinaw na ay binabawasan nito ang kapangyarihan ng Kongreso. Kanya pang ibinahagi na kung hindi mareresolba ang isyu patungkol sa naturang budget, ay maaaring magpatuloy ang pang-aabuso sa pondo ng bayan. Bukod sa pag-i-issue ng temporary restraining order, hiling din nila sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang Section 14 ng Republic Act No. 1214 o 2026 General Appropriations Act, partikular sa probisyon nagpapahintulot sa unprogrammed appropriations. Kaya kami dumudulog ngayon para mag-guide na ang Kongreso. Kasi ina-expect namin na hanggat walang magiging malinaw na ruling ang Supreme Court tungkol sa constitutionality ng unprogrammed appropriations. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.